Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon, 13 linggo sa karaniwang panahon, Pontifical Work of St. Peter. Ang tumanggap sa isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Ang ebanghelisasyon ay hindi ang sakupin ng mundo, kundi ang tahakin ng daan ng mga mapapalad o pagpapala. Sa liturhiya, sa pagdiriwang ng liturhiya, sama-sama nating tanggapin ang bawat isa bilang kapatid dahil sa sakramento ng binyag. Bukas ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Mayroon po tayong second collection para sa kawang gawa ng Santo Papa. Itinuturo ng simbahan, ang ebanghelisasyon ay hindi pagatangka sa kupin ng mundo. Ito ang tahakin ng landas ng mapalad, isang daan na nilalakaran natin ng sama-sama. Nagugutom at nauuhaw para sa katarungan, mahirap sa espiritu, maawain, mapagkumbaba, malinis ang puso, mga babae at lalaki ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay Santa Ana. O maluwalhating sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. O maluwalhating Santa Ana, patrona ng bayang Hagonoy, yayamang puno ka ng awa sa mga taong sa iyo'y nananawagan at nagumapaw ang iyong malasakit sa mga nagdurusat sa pasanin sa buhay ay lubhang nabibigatan. Naninilukhod kami't nananambitan sa iyong paanan upang iligay sa inyong pagkalingang mga kamay ang aming mga karaingan. Hiling nami pakiusap mo sa mahal na Birheng iyong anak, na dalhin ang aming mga kahilingan sa harapan ni Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo,
upang magkaroon ng katagunan at kaganapan ayon sa kanyang kalooban. O pintakasing Santa Ana, atas ng malaking pagtitiwala, ipinauubaya namin sa iyo ang aming sarili. 10 ng aming mga karaingan na sa iyo'y aming isinasamo. Amen. Butihing Santa Ana, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa misa pong ito ay kasama nating nagpapasalamat at ang kanilang mga pamilya, sina Romel at Fer Robles, Miguel at Teresa Cruz, Raymond at Janet Tan, Mark Anthony de Arce, Jonathan Leongson, Marlon Escaniel, Pia at Roy Lacuna, Richard at Mary Grace Medina, Abis Umali, Glenda Gabriel. Para naman po sa kagalingan ni Maribel Santos, ipagdasal din po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni Florencio, Danilo, Matt, Joshua, Eunicia, Modesta, Pantaleon, Pablo, Juanito, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung mga walang nakakaalala.
Sitayo po.
Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na pagsisihan ang inyong mga kasalanan upang makamit ang indulhensya plenarya na aking igagawad.
sa katapusan ng banal na misa, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawang mahal na Birheng Maria, ang mga banal na apostol San Pedro at San Pablo, at ang lahat ng mga banal ay tulungan kayo sa pamamagitan ng kanilang kabutihan at panalangin. Patawarin at kawa-nawa kayo ng makapangyarihang Diyos at palayain sa lahat ng kasamaan. Tulungan nawa niya ang inyong pagsisisi, mabuting halimbawa at kawang gawa na maging mabunga at ihatid kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinubkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ginantipalaan ni Propeta Eliseo ang babaeng tumanggap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalit si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giesi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giesi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang himig po na ating itutugon. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo po na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y naawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri,
katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, tinatawagan tayo ni Apostol San Pablo bilang mga binyagan na mamuhay sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo nama'y nabuhay sa isang bagong pamumuhay, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Rodel Ponce, ating minamahal na kura paroko at rektor ng Pambansang Dambana ni Santa Ana, at ang kanyang katuwang, Reverendo Padre Mark Joseph Lorenzo, ang ating sangguniang pastoral, pinangungunahan ni Brother Ranilo D. Ocampo, mga kapatid sa pananampalataya. Muli po, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa bisita pastoral na ito. Magmula pa kaninang umaga hanggang sa pagpunta ko sa mga bisita, 7 bisita na kinabibilangan na nabahagi ng parokya, at hanggang sa ngayon nakatutuwa na buhay ang pananampalataya, ang sambayanang Kristiyano dito sa parokya ni Santa Ana. Bagamat lumulubog ang bayan ng Hagonoy, kayo po at ang inyong pananampalataya ay paangat ng paangat. Naway sa inyong pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang simbahan ay tulungan kayo ng Panginoon upang maiayos ang kalagayan ninyo
natin dito sa Hagonoy. Kapag ang Panginoon ang kumikilos, walang makapipigil. Kapag ang mga mananampalataya ay tunay na naglilingkod sa Diyos at sa isa't isa, kayo po ay kalulugdan ng Diyos. Ito pong mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa unang mga salita, parang nakatatakot. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, kung umiibig tayo sa ating mga magulang higit kaysa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ang sino mang magmahal sa iba na higit pa sa ating Panginoon, hindi karapat-dapat sa Kanya. Ang sino mang hindi magbabata ng Kanyang krus ay hindi karapat-dapat ng Panginoon. Kaya, paano na lang tayo? Tayo mga tao lamang at nasanay tayo, ang mga puso natin ay nakadugtong sa mga taong mahal natin sa buhay. Pero, hindi man magkasalungat ang pag-ibig sa mga taong mahal natin sa buhay sa pagmamahal natin sa Panginoon. Sapagkat gaano man natin kamahal ang mga miyembro ng ating pamilya, yung pag-ibig na iyon ay nakadugtong sa pag-ibig ni Jesus. Sapagkat si Jesus lang ang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig. Kaya huwag po tayong mag-aalinlangan na mahalin ang ating mga magulang, mga miyembro ng ating pamilya, ang ating mga kapatid, sapagkat ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang nagturo sa atin, mag-ibigan kayo, katulad ng inibig ko kayo. Na ibig sabihin, ang pagmamahala natin sa isa't isa ay daan upang mapalalim natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan, consolation. Sabi ng ating Panginoon, ang sinumang magbibigay ng isang basong tubig man lang sa kanyang alagad ay makatanggap ng gantimpala. Ang sinumang magbigay ng pagkain sa isang taong matuwid ay makatatanggap sa gantimpala para sa taong matuwid. Ang sinumang tutulong sa isang propeta dahil siya ay propeta, makatatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Napansin po ninyo ito, yung unang bahagi, napakahirap, napakatayog ng pamantayan. Kinakailangang iwaksi natin ang ating mga puso sa mga mahal natin sa buhay upang paglingkuran ng ating Panginoon. Pero kung di natin kakayanin, merong pangalawang pamaraan. Maglingkod sa mga alagad ng Panginoon. Maglingkod sa simbahan, sapagkat sino man ang naglilingkod sa kanyang mga alagad sa simbahan ay makatatanggap din ng gantimpala. Kung tutuusin, ang paglilingkod natin sa simbahan ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay upang ang ating mga puso ay madalisay. Kanina may isang kabataan nagsabi, ano po ang aming gagawin? Hinikayat ang mga kabataan upang maglingkod sa simbahan, pero minsan ay nasusugatan kami. Totoo po yan, nasusugatan. Saan namang lugar, saan mang bahay o tahanan, ay may sugat tayong natatanggap sapagkat yun naman ang konsekwensya ng ugnayan. Kapag may ugnayan, may pagmamahalan, meron ding pagkasiphayo, merong mga disappointments,
pagkabigo. Kaya, kinakailangang maging matatag din ang ating mga puso. Sa ating paglilingkod sa simbahan, puwera yung abuso ha. Yun ay hindi natin maaring itolerate. Pero sa ating ordinaryong ugnayan, meron tayong mga hindi pagkaintindihan, pagkasithayo, na expect tayo na makilala o kikilalanin sa nagawa natin pero hindi pala, o napagalitan, o di kaya'y winasto at nasusugatan tayo. Pero ang mga ito ay pamaraan lang upang madalisay ang ating mga puso, upang yung hangarin natin na maglingkod ay tunay na paglilingkod sa Diyos at hindi dahil meron tayong mapupulot mula sa paglilingkod natin. Ang Diyos ay laging nakamasid sa lahat ng ating ginagawa at nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Alam niya na hindi ganap ang ating mga puso. Merong mga bahid, may mga self-interest, pero hindi niya ito alintana. Tinatanggap pa rin niya ang lahat. Binibigyan niya ng sigasig, ng lakas ng loob, sapagkat ibig niyang tayo'y mas mapalapit pa sa Kanya. Ang Diyos ay maunawain at mapagpatawad, kaya huwag tayong matsiphayo o mawalan ng lakas loob, ng gana na maglingkod. Bagkus ay ipagpatuloy natin ang ating pagiging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, sa kapwa at sa simbahan. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga binyagan, manalangin tayo sa Diyos amang tumatawag sa atin sa buhay ng katapatan at pag-ibig. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang sikapin ng simbahang magbuklod ang lahat sa isang pananampalataya, isang binyag at isang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magsikap ang ating bansang mapanatili ang kapayapaan, pagdadamayan at pagtanggap sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang matagpuan ng mga dayuhan sa ating parokya ang hapag ng pagtanggap at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mabuklod tayo ng banal na pagdiriwang bilang mga tagasunod ni Kristo na nagsisikap ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin
dinggin ng aming panalangin. upang makamit ng mga yumao ang gantimpalang ipinangako para sa mga matuwid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ng aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan at itulot na kami makasunod na walang pasubali sa pamamagitan ni Jesukristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinagpagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipakalob mong ang aming mga paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinali ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin nating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin kami hadiya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iniling namin kami ariya sa lahat ng masama. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maaiaalay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bago po magtapos ang ating pagdiriwang na ito at ganoon din ang ginawang pagbisita ng ating mahal na obispo sa kanyang bisita pastoral, ay akin lamang sasamantalahin ng pagkakataon para po magpasalamat. Siyempre, una po sa Panginoon sa pagkakaloob niya sa atin ng pagkakataon na maisagawa po ito, isang napakagandang yugto muli sa kasaysayan ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santa Ana, na tayo madalaw ng obispo sa kanyang obligasyong pastoral. At pangalawa, siyempre po sa aking kasamang pari, si Father Joseph. Makikilala niyo na po yung ating bagong assistant, parang pinag-chop ng pagkakataon na sa kanyang pagdating dito ay kasama ang ama namin, ang ama ng diocese. At ganoon din po sa mga, siyempre sa Parish Pastoral Council sa pamumuno ni Kuya Rani de Ocampo at sa lahat ng miyembro. Ganoon din sa mga samahang pansimbahan, bibilisan ko na lamang po, napakahaba ng ating araw, at sa lahat ng nakiisa sa pagdiriwang na ito, lalo na yung mga SPPC, maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagsalubong sa ating minamahal na obispo. Tatlong bagay, kasi hindi rin alam to ng bishop. Magpo-41 na po akong pari, 41 years sa December. First time kong na-experience po yung bisita pastoral. Sapagat yung aking mga parokya na pinanggalingan ay nasa bandang dulo. Alphabetical po lagi. Yung una sa Sibul, letter S. Nalipat po ako sa Partida, letter P. Pagkatapos po Kalumpit, nakalagpas na po yung bisita pastoral. Pagkatapos may Kawayan, Malahacan, letter M. So kumbaga, first time na inabot po ako ng bisita pastoral. Kaya sabi ko nga dun sa ating mga leaders, ay magtulong-tulong tayo kasi hindi ko rin alam kung ano ang magiging takbo nitong bisita pastoral na ito. Pero tatlong bagay ang aking napagnilayan kanina. Unang-una, ang pagdalo ng obispo po ay naging inspirasyon para sa akin. At siguro po para sa inyo bilang mga lingkod ng simbahan, ng parokya. Kasi para bang damang-dama natin na meron po tayong kasama sa ating paglalakbay. Hindi tayo lang. Pati yung ama natin ng diocese, kasama natin. Na alam naman natin na ang kinakatawan niyan ay walang dilit iba kung hindi ang Panginoon. So, ito ay isang inspirasyon para sa akin na patuloy na maglakbay sa aking bukasyon ng pagpapari at sa biyaya ng paglilingkod. Pangalawa, ito po ay isang hamon sa ating lahat na lalo tayo sanang maging masigasig sa ating mga tungkulin, sa ating mga gampanin. Sapagat alam ko po, hindi madali itong paglilingkod na ating ginagawa. At nakita naman ng ating minamahal na obispo ang kalalagayan ng bawat barangay, ng bawat SPPC. Lalo na pag sa panahon ng baha, malalim ang tubig, hindi ho ganun kasimple yung ating ginagawang hirap na dinadana sa ating paglilingkod. So, lalo sana na tayo ay maging maigting at malalim yung ating pagtatalaga ng ating sarili sa tungkuling ito. At pangatlo, yung kababaang loob sa ating paglilingkod, sa ating sambayanan. Na nakita po natin, ang obispo ay bumababa mula sa kanyang posisyon ay bumababa, nakikiisa, nakikipamuhay sa atin. Ganon din po sana tayo. Pagamat mayroon tayo mga kanya-kanyang posisyon, sana matuto rin tayong bumaba, damahin natin ang buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya, yung kanilang kalalagayan, upang sa ganun ay lalo nating makita yung tamang direksyon ng ating
mga paggampanin at paglilingkod na ginagawa sa bawat ating pamayan na nasasakupan, lalo na sa SPPC. Minamahal na Bishop, marami pong salamat at sana ito ay hindi maging huli kundi lalong madalas pa sana na pakikipagtagpo sa amin. Puso, sabi nga puso at kaluluwa ay aming inihahandog sa inyo. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang obispo. Magsitayo po tayo para sa panalangin. Ang kagalang-galang na Obispo Dennis, sa biyaya ng Diyos at ng Santa Sede, Obispo ng Banal na Simbahan ng Diyos ng Malolos, ay gagawad ang pagbabasa sa apostoliko at indulihin sa plenarya sa ngalan ng Banal na Papa Leon. Sa lahat ng narito na tunay na nagsisisi at nagkumpisal ng kanilang kasalanan at tumanggap ng banal na komunyon, dalangin na ninyo sa Diyos ang ating kabanal-banal ng Papa Leon at ang ating Obispo Dennis at ang banal na inang simbahan at sikapin sa pamamagitan ng banal na pamumuhay ay manatiling ganap na kaisa ng simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mga banal na apostol San Pedro at San Pablo, na sa lakas at kapangyarihan tayo nagtitiwala, naway mamagitan sa atin sa harap ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga panalangin na tulong ng Mahal na Birheng Maria, ni na San Miguel Arcangel, San Juan Bautista, ng mga banal na apostol San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal, ang makapangyarihang Diyos naway kaawaan kayo at patawarin sa lahat ng inyong mga kasalanan, at ang Panginoong Hesukristo ay akayin kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoong makapangyarihan at mahabagin naway pagkalooban kayo ng indulhensya, pagpapatawad at pagkapawi ng lahat ng inyong mga kasalanan, ng panahon ng tunay at mabungang pagbabalik loob, ng pusong bukas sa pagbabagong buhay, ng biyaya at kaaliwan mula sa Espiritu Santo, at ng pagtitiyaga na gumawa ng kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.